Kasi kung pag-uusapan natin yung pwedeng maging intro dun sa next. Oh! Ay, may initiation na naman pala. Okay, si Kendra ngayon makakawala. Pero yun yung final slash siya. Natama si King Kong. King Kong, nakapataw si King Kong ngayon nandito sa bandang gitna. Sino to si Escalera? Ay, si Duet. Duet. Parang yan lang ganda ng kill ni Super Prince. Pero si Haji pa lang ang mawawala. Jem, Vengeance, galit na si Kuya Jem nyo. Kailangan na bumawi. Meanwhile si Jem, nagulong dito sa loob. Okay, Super Yoyo. Okay, so isang casualty for both teams. Parehas na post 5. So dito natin makikita na parang ang tinatry na lang dito ng Fnatic Onyx din is kung pwede makapitas ng paisa-isa. Pero for Blacklist International, kailangan din nila maging maingat kasi again, this is a Claude na kanilang katapat. Mainit na. Si Claude, mga kaibigan. Mainit na si Ayan, Kendra. kasi hindi kasi magiging problema kung hindi nila i-layer ka agad. Kasi since you mentioned about the entry of the Claw with the Blazing Duet or BMI, kailangan din nila magiging, kung magulat din yung Black National, how to react. Yun yung automatic follow-up na isang Minotaur for a complete setup. Parang hindi ko pa nakikita si Yui na nagiging Molina rin. Ibig sabihin, hindi pa siya napupok ng sobra yung passive niya. Active pa Isang rin. beses pa lang. Isang beses pa lang. So, nahihirapan dito yung Fnatic Onyx na i-penetrate kung nasan yung position ni Yui. Like 3-0-4 on this Nana. At may unang Lord na nga na pwedeng kunin either ng Fnatic Onyx Philippines. 18K. Ako 13, level 13 si Sensui dito. Okay. Tapos level 12 si King Kong. So, ibig sabihin, mas mataas yung damage ng Retribution dito ng side ng Blacklist International. Lord HP dropping low, final assassination! Glove silicious. Ayan na yun. Nagulat tayo dun. What a team fight para dito sa side ng Blacklist International. Edward once again. Flicker final slash. The Flicker slash. At dahil dun, sabay-sabay nilang makikita ang pagkuha ng Lord ng Blacklist. Gumabagtang na Kendra. Si King Kong, nilaban na. Pinilit na lang ni King Kong. Pero pulado siya. Habang umiikot siyang nawala. Out of position and Sensui secures the Lord. Walang namatay sa Blacklist. Wala, complete flicker lang ang nagamit dito ng Yu eh. And this is complete the ultimate resources na ginamit lang over and over again sa team fight against Fnatic Onyx Philippines. Ay, grabe. Sobrang ganda ng pagkakagamit ni Sensui dun sa Curse of Blood niya. So, meron siyang target location. Nakita naman natin na 3, 4 yung tinamaan from Fnatic Onyx. Kaya naging maganda para sa kanila. And may kita rin natin dito yung difference in terms of gold para sa ating mga marksmen. So, 8.4k para dito kay Oheb at 7.4k naman para dito kay Kela. Medyo nasa-stronger kayo yung side ng Fnatic. Onyx again. Nasira kasi. Madali naman ngayon para kay Edward na i-predict Mag-slash. kung saan siya magpa-final slash. So, hindi either maagapan ng Fnatic Onyx Philippines na siguro ngayon merong lightning truncheon. So merong additional splash damage ang Nana na to. So kailangan nila maingat on how they can counter go a setup from this. Kasi may Minotaur sila again. There's an initiation, pero kailangan ma-force out mismo din ng Molina. The blessing of the Molina. Ayun na naman yung Can the Super Family, can the Super Family survive this? This is an attack na magmumula sa side ng Blacklist International. Eternal Guard, pinap ni Super Prince. Pero magbabacklist. Super Family, the family that defends together, stays together. Can they defend this? Ito nga yung katanungan natin. Oh! Ano ba? Up! Will Blacklist Ayan na! International... Oy! Okay! Si Duel. Kapag si Escalera dito, habang si Kerra makakuha naman ng 2 kill. That is a shutdown pala. Si Super Prince pala with a double kill. But then again, the damage output is real. Fnatic Onyx is doing it. Great defense. Ito na, bumili na ng mga defensive items din yung side ng Fnatic Onyx. Meron na dito ang Athena Shield, si Gem. Tapos more on damage naman para kay Super Prince on the Divine Glaive. So kailangan nila i-capitalize na nanalo sila sa team fight na yun dahil 14 seconds pa bago mabuhay dito si Oheb and Edward as well. So as much as possible, even sided, pero nakangat yung minion ng Blacklist sa may top lane. Oo, wala ding minions dito ang Fnatic Onyx. So mabubuhay talaga si Edward at si Kel1.
Ito, by the way, gusto ko So lang may oras pa rin talaga, yes. Gusto ko lang explain kung bakit natin sinasabi na maganda yung ultimate dito ni Sensui kasi yung Curse of Blood, if ever na na-link siya sa madaming heroes, nakukuha ng na-linkan 50% of the damage. So automatically, nag-rape mo lang lahat. Nagsa-splash talaga siya. May splash damage. May splash damage. So kung ino-combo mo yun with the Nana, and as well as Yung the sa knock-up Moskov ng pa Hati lang. sa Moskov pa lang, damage over damage the layer of splash damage. So Tumatagos na, umi-splash pa. Kaya hindi masyado makapasok si Escalera. Kasi pag pumasok siya, tapos na Curse of Blood, nakadikit yung mga kampi niya, yung nakukuha niyang damage, 50% doon tatalsik. Tatalsik. wow. Kasi magsa-splash. O, di ba? grabe. Sa mga kakampi niya. Wordplay. Ibig sabihin, kailangan ni Escalera dito ng isang matinding entrada. Yes. Kailangan niyang kumambyo ng malupit dito. Kailangan malupit na initiation again. Oo. Drop against sa Nana na pwede kang gawing pusa. Ito na ba ang the ultimate cambio? Ni Kailangan na. Kapitan Escalera. May waves sa taas sa baba. Nasa pabor to ng Blacklist International. Uy, naku, matatrap ata si King. Ay! King Kong. Heavy split, Napilitan ginamit ng na. Tingnan natin, may matutulak pa siya dito. Vengeance para kay Jem. Sino kayo makakuha? Wala to si Haji. Kelra will take that kill. Pero Sensui will take the Lord. Ngayon, this time, ito na ba yung entrada? Ito na ba yung cambio ni Escalera? Walang mangyayaring cambio. Haji lang mawawala. Pero yung Lord ay nasa kamay ng Blacklist. Pinagpo-push ng minions sa bottom lane ng Fnatic Onyx Philippines. At napipilit sila mag-back sa base para dumipensa. Kailangan ito salubungin agad or i-depensahan agad ng Blacklist. I mean, ng Fnatic Onyx kasi 17 seconds. Ay, naku po! Edward! O ayaw nga pauwiin sana. Pero ito yung kinagandahan naman para sa Fnatic Onyx regardless kung nakuha nila Lord kasi -1 naman ngayon, wala taga-setup team na contest. Magkaroon na maganda na namang Curse of Blood para kay Sensui. Pero madedepensa dito ng Fnatic Onyx pero pwede pa masira yung oras ng top lane. Ang ganda ng ikot ngayon dito. Pero si Edward makaka-out. Grabe yung scorch damage. Nararamdaman nyo ba na pumupuso pa rin dito ang Fnatic Onyx? Buhay pa rin. Buhay pa ang Super Family. Okay, pero wait. Okay. Ano lang ako, kala ko yung merong play doon para sa taas. Pero kailangan nilang dumipensa. Ito nga ang tanong. Okay. Initiation niya mula sa Fnatic Onyx Philippines. Blazing to win shot na ginamit dito ni Kelra. Kaya naman dito ay makakata sila. Tingnan natin. Andun si Escalera. Habang umaharap ngayon si Jem. Yo-yo blitz. Edward is down. Buhay pa rin ang 5 sa side. Fnatic Onyx. At doon makakuha ng kill si King Kong. The defense is real. Once again, the family that defends together stays together. 10-6. Fnatic Onyx is doing it. Pinupusuan pa rin ang depensa. Haji and Edward on that takedown. May oras ngayon ang Fnatic Onyx Philippines to clear this waves. Ngayon na may damage na rin si Kelra. Slowly, ito na ba yung answer for the late game win condition at Chantel? Alam mo yung late game condition ngayon pinakita na ng side ng or yung winning condition rather pagdating doon sa setup play ng Fnatic Onyx ginawa na nila kasi kailangan lang pumasok ni Keller with the blazing duet follow up ng Minowan's Fury so binaliktad nila yung pattern. Di ba kanina nag-struggle sila na si Escalera yung mauuna. Yeah. So ang ginawa nila is baliktarin natin kasi parang kung ikaw yung side ng Blacklist International nakita mo nag-blazing duet si Keller ang movement mo lang is patalikod. Patalikod. Pero dahil merong follow up na crowd control pwede ka pang magkaroon ng susunod pa Oo. na layer of skill. So yun yung kailangan lang ituloy dito ng Fnatic Onyx. Pero kung titignan natin in terms of damage difference, iba kasi din talaga yung isang Ate Carms kasi meron pa siyang Crimson May Crimson Flower. Flower pa eh. Naging tita bigla eh. Biglang naging ninang eh. Ninang Carms. Ninong Carms. Ito lang ang masasabi ko, 2 times na nangyari sa laban na lumamang ang Fnatic Onyx doon sa loob ng base. So dito ko lang masasabi, nangyari din to kanina, I think may Blacklist International game kanina na nakambakan din sila sa ganitong situation. So if you are Blacklist, you don't want to give Onyx again another mistake kasi mas maganda yung naging pasok ni Kelra doon. Win chant, tapos biglang blazing duet, walang umahawak sa kanya. Right after that, Wala din Free nag-try na damage. mag-counterplay kasi kailangan nila mag-move it unless gusto nila salubin yung damage. Diba? So kailangan nila umatras sa diretso doon. So ito, 18 minutes, tapos meron tayong Lord. Makikita natin mamaya kung meron pa passive yung Nana kasi may kita naman yun. Okay, so may Doon sa comeback hero niya. window. May passive yung Nana, may bilog kasi sa baba niya. May comeback window ngayon Fnatic Onyx Philippines. Nasa kanila ang tsansa na pwedeng maagaw ang Lord na to. At pwede nilang ma-push ang base ng Blacklist International. Blacklist is on match point. 18 minutes. This is the late game. Force pa to nila. We are in the late game. BMI pinap ni Kelra. Iba yata yung... Okay,
wait, mamanatan ngayon si Escalera. Yun yung ultimate na spear na ginawa ni OM. Pero ayun, ganda ng curtain call ni Jem. Para na block, habang blazing do it si Kelra dito. Pero may winter truncheon. Habang si OM dito, bumabanatan ng mga spear. Si King Kong ngayon ang babanatan. King Kong makakapag-out, pero si Kelra naman mawawala. Habang inaabol sila King Kong dito ng side ng Blacklist. What a call para kay Edward. Two crucial pickups, Ate Chantel. Inabangan niya kung nasaan yung BMI, boss. Alam niya kung saan lalanding pabalik si Kelra. At hindi nila binitawan si King Kong. With that heavy spin threat, delikado din kasi kung ipa-open nila and the eyes and the lockdown of Blacklist International, Okay. na hold nila at nahanapan nila ng opportunity Yeah, and to we- penetrate the defense. And we're seeing the squad of Blacklist International. They want to end this right here, right now. Fanatic! Fanatic, Onyx! Nagtatalagang tumatagilid! Oh no! Ayun na yung Molina! Yun yung boomerang! Ayun yung Eternal Guard! Pero magkukol ba dito ng endable ang Blacklist International? May depensa pa rin, may mini lord, pero medyo masakit ang mga tumatagos ng mga blades at mga spears na binabato ni Oheb. Meron dalawa lang ang minions. Kapit sa base talaga ang kailangan gawin dito ng side ng Fnatic Onyx. May Lord sa gitna. Ilalaglag pa ng Blacklist International Fanatic Onyx Philippines sa play-ins ngayon. Okay, sweep! Win shot para kay Kelra dito. Napilitan naman blazing duet. Nagkapilitan na rin. Umikot-ikot si King Kong. Pero yung Lord nandito na. Binabanatan si Jem. Naka-immortality si Jem. May comeback pa na magagawa. Ang Onyx, Fanatic Onyx. Tignan natin. Bumaba natin yung Lord. Doon sa base. At mukhang tapos! Playoff mode is real! Naging lason sa unang araw. Blacklist International proving themselves once again.